Hola mga katropa, ito meron lang tayong konting reiteration lang regarding sa provision ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Kasi para matawag ka na isang solo parent, ang common na requirement dyan is yung custody is or your parental care and support is nasa sayo. Pero hindi lang basta-basta parental care and support. Sole parental care and support ay dapat nasa sayo. Okay? So, yun po ang dapat nating tingnan para matawag ka na isang solo parent. Hindi po pwede yung kung halimbawa lang is meron kayong shared responsibility o kaya commensurate yung support na binibigay ng other party doon sa bata, hindi ka na pwedeng matawag na solo parent kasi merong suporta na binibigay yung other party doon sa bata. So, hindi na sole responsibility ang situation ninyo. You have to show na dapat yung sole parental care and support is nasa sayo para matawag kang solo parent. Although in instances na halimbawa meron namang pakunti-kunti na suporta na binibigay o kaya paminsan-minsan binibisita ng other party yung bata, hindi po ito matatawag na suporta o kaya yung suporta na binibigay is hindi commensurate doon sa need ng bata, hindi po ito matatawag na suporta para ikaw ay mawala doon sa kategorya ng solo parent. Okay? So wala pong bearing yan. So still, the law will still consider you na the sole parental care and support is nasa sayo. Kahit na mayroong pakunti-kunti na binibigay yung other party para naman sa need ng bata. So in that situation, still, I will have to emphasize that the sole parental care and support is nasa sayo pa rin. And because of that, ikaw ay matatawag na isang solo parent. O, maliwanag yun mga katropa. See you around.